Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. May kaibigan o kamag-anak ka ba na nademanda dahil sa bouncing check o tumalbog na cheque? Well, today pag-uusapan natin ang Batas Mamansa bilang 22, also known as the Bouncing Checks Law. Kung bakit ito isang krimen at paano ka magiging liable. Let's break it down in a clear and simple explanation para iwas abala at iwas kaso. What is BP22 or the Bouncing Checks Law? BP22 is a special penal law na ginawa para pigilan ang pag-issue ng checks na walang laman at para mapanatili ang tiwala sa banking system. Sabi ng batas, any person who makes or issues a check knowing at the time of issue that they do not have sufficient funds or credit in the bank shall be criminally liable. So pag nag-issue ka ng check na walang pondo, kahit wala kang intensyong manloko, krimen pa rin yan. Now, what are the elements of the crime? Para makonvict ka under BP22, kailangan mapatunayan ang 5 bagay o elements. Number 1, nag-issue ka ng check. Number 2, yung check ay in-issue mo to apply on account or for value. Ibig sabihin, pambayad sa utang o obligasyon, whether bago o matagal na. Number 3, tumalbog ang cheque, meaning it was dishonored by the bank. It was dishonored by the bank either because the drawer's account is already closed or there was insufficient funds. Number 4, alam mo na wala kang sapat na pondo nung nag-issue ka ng cheque. And number 5, hindi ka nagbayad o gumawa ng payment arrangements within 5 banking days mula sa pagkatanggap mo ng notice of dishonor. Question Fiscal, how will you prove na alam ng nag-issue ng cheque na wala siyang pondo o sapat na pondo nung time na in-issue niya ang cheque? Sa batas po, meron tayong tinatawag na presumption of knowledge of insufficiency of funds. In the case of People versus Lagwi, sinabi ng Supreme Court na kapag tumalbog ang cheque dahil kulang sa pondo, the legal presumption will arise na alam ng nag-issue ng cheque na insufficient ang laman ng account niya. Para maalis ang presumption na alam ng nag-issue ng cheque na walang sapat na pondo ang account niya, kailangan niyang bayaran ang holder ng cheque within 5 banking days mula nang matanggap niya ang written notice of dishonor. In other words, kahit sabihin pa niyang akala ko may laman pa, the law will not believe him unless he pays the amount of the check within that 5 banking day grace period. Kapag hindi siya nakabayad within the 5-day grace period, mananatili po ang presumption na alam niya na kulang o walang pondo ang account niya. Another question Fiscal, kailan ba dapat i-deposit o ipa-encash ang cheque? The check po must be presented to the bank within 90 days from the date of the check. Kung hindi diniposit ng payee o pina-encash ang cheque sa loob ng 90 days, wala ng kaso under BP22 kahit tumalbog pa ang cheque. In other words, if you encash the check after 90 days and it bounced because of insufficient funds or because the account of the drawer is already closed, the drawer or issuer of the check will no longer be liable under BP22. Further question Fiscal, kung bago ma-deposit o ma-encash ang cheque, inutusan ng nag-issue ng cheque ang bangko na i-stop ang payment, magiging liable pa rin ba siya under BP22? Yes, liable pa rin siya. Under Section 1 of BP22, kahit nag-stop payment ang drawer o ang nag-issue ng cheque, mananatili ang criminal liability kung at the time of issuance, walang sapat na pondo sa kanyang account para bayaran ang cheque. In other words, even if walang order to stop payment, kung ito ay madi-dishonor din for the same reason, insufficiency of funds, mananagot pa rin ang drawer, lalo na kung walang valid reason para ipastop ang payment. For example, nag-issue si Juan ng cheque kay Pedro bilang bayad sa utang. Pero bago ito ma-encash, inutusan ni Juan ang bangko na i-stop ang payment. Kung si Juan ay walang sapat na pondo sa account niya nung in-issue niya ang cheque,
at ang stop payment ay ginawa lang para makaiwas magbayad, magiging liable siya under BP 22. Hindi po excuse ang stop payment kung kulang talaga ang pondo or walang pondo. Because under the law, it is as if tumalbog pa rin ang cheque. Pero kung si Juan ay may sapat na pondo at ang dahilan ng stop payment ay dahil sa ibang legitimate reason, gaya ng fraudulent activity sa account niya, then he will not be made liable. Now, let's talk about the requirement of notice of dishonor or notice of non-payment. Para maging liable under BP 22, kailangan po na may proof na natanggap talaga ng nag-issue ng cheque ang written notice na tumalbog ang cheque niya. Hindi sapat yung basta sinabing na-send ang notice. Dapat mapatunayan na na-receive talaga. Kailangan mapatunayang natanggap talaga ang notice of dishonor like via registered mail with proof of delivery to the person who issued the check or via personal receipt or any other evidence na na-receive talaga ng nag-issue ng cheque ang notice of dishonor. Kung walang proof of receipt of the notice of dishonor, hindi po uusad ang kaso kasi dun lang magsisimula ang 5 banking day countdown. Bukod pa dyan, ayon po sa Section 2, in relation to Section 3 of BP 22, kailangan na ang drawer o issuer ay makatanggap ng written notice na na-dishonor ang kanyang cheque. Importante po ito dahil dito magsisimula ang 5 banking days to repeat na palugit para bayaran ang halaga ng cheque. A written notice is required dahil kung verbal lang ang abiso, walang patunay na natanggap ng issuer ang written notice. Hindi po mag-a-apply ang presumption na alam niyang kulang ang pondo. Madidismiss ang kaso pag walang proof of receipt of the notice of dishonor. Now, in the case of Resterio versus People, the Supreme Court emphasized that actual receipt of a written notice is indispensable to convict someone under BP 22. So yes, the notice must be in written form. For example, a demand letter. It must be received by the drawer, whether personal service or registered mail with proof of delivery. Question fiscal. Is there an exception to the rule that proof of receipt of the written notice of dishonor is required? The answer is yes. A notice of dishonor is not required when the account of the drawer was closed even before the issuance of the check. In the case of Lopez versus People, GR number 166810, sinabi ng Supreme Court na kahit walang written proof na na-receive ng nag-issue ng cheque ang notice of dishonor, okay lang. Kasi naabisuhan naman siya verbally ng kabilang panig. At kahit verbal lang, hindi na rin talaga kailangan ng notice sa kasong ito. Bakit? Kasi 2 buwan bago pa niya inisyu ang cheque, sarado na ang bank account niya. So kahit bigyan pa siya ng notice, ano pa silbi nun? Sarado na nga yung account. Kahit gustuhin mo, wala nang pwedeng i-deposit para mabayaran ang cheque. Now, under Section 114, Paragraph D ng Negotiable Instruments Law, ito po ang sabi. Notice of dishonor is not required where the drawer has no right to expect or require that the drawee will honor the check. In short, wala nang karapatan ang sino man na asahan na tatanggapin pa ng bangko ang cheque kung sarado na ang account. Kaya hindi na kailangan ang notice of dishonor sa ganitong sitwasyon. The takeaway here is that kung sarado na ang account mo tapos nag-issue ka pa rin ng cheque, automatic yan, may pananagutan ka. Hindi mo na pwedeng gamitin ang defense na wala akong natanggap na notice. Let's go through some scenarios. Example number 1. Si Ana may utang kay Ben na 50,000 mula pa noong 2023. Para pakalmahin si Ben, binigyan niya ito ng post-dated check. Pero pag deposit ni Ben sa bangko, tumalbog ang cheque. Nagpadala si Ben ng demand letter. Natanggap ito ni Ana.
pero hindi siya nagbayad within 5 banking days. Here, guilty si Ana under BP22. Bakit? Kasi may presumption na alam niyang kulang ang pondo sa account niya at hindi niya ito na-settle sa loob ng 5 banking days na palugit. Example number 2. Same scenario. May utang si Ana kay Ben. Nag-issue siya ng post-dated check na tumalbog. Pero this time, binayaran ni Ana ang halaga ng cheque sa day 3 matapos matanggap niya ang written notice of dishonor. Here, not liable si Ana under BP22. Bakit? Kasi nakabayad siya within 5 banking days. Kaya na-cure niya ang violation. Example number 3. Same scenario. May utang si Ana kay Ben. Nag-issue siya ng post-dated check pero tumalbog. Pero ito ang problema. Sarado na pala ang bank account ni Ana bago niya inisyu ang cheque. Pagka-deposit ni Ben, dishonored ang cheque, account closed. This time, walang written notice of dishonor. Verbal lang ang abiso ni Ben. Here, guilty pa rin si Ana under BP22 kahit walang written notice of dishonor. Bakit? Kasi ayon sa Section 114 Paragraph D ng Negotiable Instruments Law, hindi na kailangan ng written notice kung walang karapatan ang drawer o issuer ng cheque na umasa na paparangalan pa ng bangko ang cheque na kanyang inisyu. In this case, sarado na po ang account bago pa man ang cheque. So, useless na ang notice and liability still attaches kahit walang written demand. Hindi mo na pwedeng gamitin ang defense na wala akong natanggap na demand letter. Now, punta naman tayo sa mga common misconceptions tungkol sa BP22. Misconception number 1. Wala naman akong intent na manloko, so hindi ako dapat makasuhan. Mali po. Hindi ito estafa. Ang BP22 ay mala prohibita. Ibig sabihin, hindi kailangan ang criminal intent o hindi kailangan ang deceit as an element of the crime. Basta nag-issue ka ng cheque na tumalbog, pwede ka agad managot under the law. Misconception number 2. Nag-issue lang ako ng cheque bilang garantiya sa utang, hindi naman pambayad talaga. Kahit pa panggarantiya lang yan o pangtapal lang ng tiwala, pag tumalbog ang cheque, liable ka pa rin. Walang exemption sa dahilan kung bakit ka nag-issue. Kaya next time na mag-issue ka ng cheque, siguraduhin mong may pondo. Or better yet, huwag na lang mag-issue kung wala ka rin lang maipapasok. Always remember, bouncing a check is a criminal offense under BP22, kahit pa wala kang bad faith o masamang balak. So yan lang po ang munting lesson natin for today and see you in my next video. Maraming salamat po.